Kakain ko lang ng bread. Kain na muna ng rambutan. And ulam ko naman ulit ngayon is kaldereta kasi gusto-gusto yung kaldereta ni mama. Basta lang, rice. Yung kahapon, ininit ko na lang. Hey guys, di pa ako masyadong makakapag-good morning ulit kasi kita yun naman yung bosses ko. And may ubo-ubo pa ako. Anyway, ang weird kasi, di ba, 9 weeks na ako. Tapos kagabi, sobrang antok na ako. Pero, yung tiyan ko, kururok na kururok. I mean, gutom na gutom. Kaya no choice ako, kahit super pikit na yung mata ko, kain ako ng yung panda pa nga kinain ko, yung may chocolate sa loob. Tapos, nagrambutan ako. Tapos, bandang mga 3 or 4, nagising na naman ako. Kumain ako. Parang, ay grabe talaga. Pero, wala lang, sobrang nag-e-enjoy ako. Ngayon, medyo na-lessen na yung sakit ng ulo ko, kaya, makapagpa-ship na ako mamaya ng mga order na mga nagbayad last 3 days ago or 4 yata. Yung pasensya na, pero maraming salamat sa pag-iintindi. Grabe kasi talaga. Yung Monday to Wednesday ko, parang grabe worst talaga na araw yon dahil sobrang hilo, suka na ilang beses. Tapos, iba talaga yung pakiramdam ko. Parang grabe lang, kaya naawa rin ako kay Heinz kasi syempre siya yung nag-a-adjust. Yung t-shirt nga niya suot ko. Kasi gusto ko comfy, gusto ko maluwag. Ayun, parang siya yung nagpaligo nga sa akin kahapon. Kasi talagang pinilit ko rin talagang maligo para maginhawahan naman ako kahit papano. Yun, okay naman. Tapos iba talaga, alam mo yung feeling na, ang hirap yung feeling na hilong-hilo ka na, nasusuka ka, tapos nagugutom ka pero wala kang gustong kainin. Kaya pinagpipray ko na talagang sana ma-overcome ko na to, matapos na to, and bumalik na yung appetite ko kasi ang hirap din, alam niyo yun. Tapos may sipon. Okay lang siguro kung wala akong sipon dahil makahinga ako ng maayos. Pero since meron nga, parang dagtag pa. Pero sabi nga nila, prone daw talaga ang mga buntis sa ganto, sipon, ubo. Yun. Tapos tawa ko ng tawa kaya sabi ni Beb Maria, kinento ko kasi nag-PM sa akin na about doon sa, nagsabi nga na parang siya nga daw parang, nung buntis nga daw siya, ganyan kailangan niya mag-work, kahit first trimester, ganyan. Inis na inis si Beb Maria, sabi niya, sabihin mo nga dyan, ikaw kahit mag-bed rest ka, may business ka, at kaya kang suportahan ng asawa mo. Wala siyang pakialam kung gusto mo magpahinga or i-baby mo yung sakit mo, bakit may business ka. At meron naman kayong kuanik-anik. Galit na galit sa bebe. Tawa talaga. Sabi ko, di naman kasi ako ganoon sarcastic kasi alam nyo na si Beb Maria, pagtanggol ko talaga yan. Wala lang, nakakatawa lang kasi parang ewan ko ba. Tsaka, diba, iba-iba nga talaga yung pagbubuntis. Tsaka, sa akin, i-baby ko or hindi yung sakit ko. Ako naman nahihirapan kung i-baby ko yung sakit ko. Diba, sino ba mahihirapan? Siya ba or ako? Diba ako? So, ba't ko i-baby? Tsaka, kilala nyo naman ako, diba? Ngayon nga, medyo okay na. May sumasakit dito, pero baka isalamin ko lang to. Kaya nagsasalamin din ako lately. Kasi baka sa mata ko rin, dahil ang tagal ko na rin hindi nagsasalamin. Tapos lagi ako nood ng TV. Kaya siguro, sumasakit din siya. Pero pag later, okay ako. Baka umalis ako. Dahil kailangan ko mag-grocery. Dahil yung food ko dito, good for 2 days na lang siya. Or 1 day na lang. Depende. Wala na yun ako yogurt. Kasi sa Mercury, walang yogurt kahapon. Pero depende. Bahala na mamaya. Importante nakakain na ako. Kaya lang parang gutom pa ako. Magpo-fruits na lang ako. Tapos kung ano yung meron dyan na available. Buti may pizza pa. And kunik-anik. So, yun lang. Basta ayaw ko muna ng bad vibes ngayon. Yung mga ganong bad vibes na hindi naman nakakatulong sa akin, automatic binablock ko. Pasensya na, pero alam niyo yun, ayoko ma-stress sa simpleng bagay. Pero maraming salamat sa suporta nyo. Na majority sa 100%, 99% ang nagsabi sa akin na talagang kailangan ko ipahinga to. As in, alam nila yung feeling na
sobrang, sabi ko nga paano ka magdadrive kung nasusuka ka, nahihilo ka? Diba? At ako pa na sabihan na galaw-galaw. Gusto kong umalis ng umalis. Yung nga alis ng alis ako, ang dami nag-PM sa akin, magpahinga daw ako sa bahay. Pero ayoko talaga dito. Tsaka sino ba naman gustong nakahiga lang dito? At diba? Pasensya na, masyado akong sensitive din ngayon. Masyado ko pinapalaki yung mga bagay-bagay. Pero, alam niyo yun, kung wala yun naman maganda, lalo na kung nabuntis ka rin, or naramdaman mo naman kung gaano ka-sensitive yung buntis o kung napagdaanan mo, dapat naintindihan mo rin yung feelings ng mga buntis. Kasi pag buntis talaga, 100%, grabe, sure talaga ako, and papatunayan ko na iba talaga. Pag nanonood ako, pag may mga drama-drama, yung iyak ko hagulgol. Dati parang tulo lang ng luha, ngayon ibang-iba. Kaya, alam niyo, tsaka hindi na ako mag-aaksaya pa ng panahon or makipagsagutan pa sa mga bad vibes na tao na wala naman matutulong sa akin. So, block na lang. Firm ko maintindihan niyo yun, karamihan sa inyo. Maintindihan niyo yun. So, ayun, and basta thank you so much sa support na lagi nag-PPM sa akin. Malaking tulong yung suporta niyo sa akin, as in, sobrang maraming salamat at malaking tulong talaga siya dahil alam mo na mag-isa ako, tapos yung i-cheer up nila ako, sobrang laking bagay. And sobrang excited pala ako kasi may magpapadala sa akin ng Spanish, sardines, tsaka alamang. Excited na ako kasi organic daw yun, so safe siya sa buntis kasi nakita daw niya na naghahanap ako ng mga alamang-alamang sa mga kanto-kanto. Sabi niya, mas safe daw yung ginagawa niya na business, tsaka business niya. So, excited na ako. share ko sa inyo pag nakuha ko na kung gusto niyo order lang kayo sa kanya. And for sure, masarap yun. Kaya, excited na ako. Ayun. So, yun lang guys. And ano ba yan? Mamaya na lang. Sumasakit yung ipin ko. Hindi ko alam kung bakit, siguro part talaga to. Tsaka kasi syempre, pag buntis, yung mga nutrients mo, calcium, etc. Alam niyo yun, nakasama. Kaya medyo parang sumasakit siya. Sige, manonood muna ako and then papahinga. Natatawa ako, may kachat ako. Kasi pinabasa ko yung nag-PM sa akin. Sabi niya, baka daw kasi walang baka daw kaya ganun yung advice sa akin. Baka daw kasi walang nag-aalaga masyado dun sa girl na yun, nung time na buntis siya, or kailangan talagang mag-work, kaya siguro ganun siya. And, sabi pa no iba, kami ng force sa'yo na magpahinga ka dahil kita namin na everyday ka pa rin umaalis kahit na alam mong buntis ka, tapos siya, pino-force kanyang umalis. Yes, talagang kailangan naman kasi kailangan naman kasi talagang maglakad-lakad. Pero pag hindi mo talaga kaya, bakit mo ipa-force yung sarili mo? Pasensya na guys, ito yung topic ngayon kasi napaka sensitive ko nga ngayon, and ngayon ko lang din na-realize kasi nga nag-comment din yung friend ko si Beb Maria na galit ka rin. Kasi nga naman daw din ngayon kung magpahinga ako, 'di ba? Sorry. Ayun, pero ngayon gusto ko yung niluto ni Ate Jonah, tapos with mangga. Sabi ko sa kanya, pag kaya ko mag-drive mamaya, basta importante hindi na masakit yung ulo ko, dadaanan ko sa kanya yung nagpabili ako mangga tsaka yung bagoong nga na luto niya kasi gusto ko na talagang kumain. Laway na ako. Ayun, wala, nakakatawa lang. Tapos may mga nag-comment sa akin na hindi nga nila naranasan yung gantong sitwasyon nung nabuntis sila, pero naiintindihan nila ako. Pero mas marami naka-experience. Ganun pala talaga. Tsaka yung ipin mo, tama si Heinz, kaya pala super sakit nung ipin ko. Hindi naman super sakit, pero kaya naman. Pero alam mo yung masakit na nakakairita lang. Kasi nga daw yung calcium, nakukuha na ng baby. So, kailangan ko talagang effort. Siguro bili ako ng fresh milk. Sabi ni Heinz, wag ko daw, kasabi kasi, first trimester pa lang naman. So, pwede pa mag-milk. Mag-milk. Hindi pa naman ganun ka, wag lang daw syempre yung 6 months onwards na gatas ka kasi nakakataba. So, ngayon, since hindi pa naman daw ako pinagda-diet ng OB,
okay lang daw na mag-milk ako na mag-milk para rin syempre sa development din ng baby sa bones niya. Pero ngayon, grabe, pansin ko ngayon, mas mainit yung pakiramdam ko. Dati, pag umaalis si Heinz, sorry, pinapapatay ko na yung aircon kasi ginaw na ginaw ko ngayon, sobrang init na init naman ako. Gusto ko with aircon tsaka with fan na hindi na enough sa akin yung aircon lang. Kailangan may fan dahil sobrang init na ng pakiramdam ko. Alam niyo yun? Iba na, nag-iiba na siya. And mas nagde-demand na yung chan ko na mas maraming kinakain compare before. Kaya, ayun. Kaya lang, pili pa rin yung kinakain ko. Bawa ngayon, may pizza ako, pero di ko siya masyadong feel ngayon. Kagabi, 2 lang kinain ko. Ngayon, wala, ayoko siya. Pero kumukururok pa rin chan ko. So, ginagawa ko, fruits na lang ako ng fruits. Tapos, kung ano yung meron dito, yun lang yung kinakain ko. Na-entertain ako dito sa Senado. Di pa pala ako naliligo. Mamaya magsha-shower ako pagdating ni Heinz. Nagpabili ako ng macaroni sa Wendy's, tapos mangga, tsaka sabi ko bilan niya ako ng bagoong. Kaya lang kasi bukas pa si Ate John na Ate John pupunta. So bukas pa yung bagoong niya. So sabi ko bili muna siya dun sa may Pilar. Buti nakabili siya. Excited na ako. Yung food ko, hindi na asawa ko. Ay, Jack, naubos niya yung pancit canton na niluto ko kanina. Ayan, hindi halatang nag-shower ako. Pero nag-shower lang ako kasi dry na dry yung ano ko. Pag makakalabas ako, magpapagupit siguro ako hanggang dito lang. Or ano ba tingin nyo? Kasi ang hirap talaga i-maintain ngayon. Dahil sobrang patay yung buhok ko. Pero iniisip ko, meron pala kaming pictorial sa 18 weeks ko. So, hindi ko alam kung papagupit ako. Pero gusto ko magpagupit. Pero mas okay yung maiba naman yung kulot-kulutan yung hair. Yung ganun ba? Ewan ko, naguguluhan tuloy ako. Naalala ko lang may pictorial pala kami. Kaya hindi ko sure. Ewan ko kung si Ate John na matutuloy bukas. And thank you so much pala sa mga nag-PM sa akin. And nakiramay talaga. Nakiramay sa aking hinanaing kanina. Kaya sa iba nga pinabasa ko yung PM sa akin. Karamihan na inis kasi nga hindi daw alam kung gaano talaga kahirap yung mga dinaranas ng mga tsaka syempre 'di ba nakaranas ka na ng ganito, alam kung gaano ka sensitive yung buntis. So minsan syempre kailangan mo i-watch yung mga words mo. 'Di ba? Tsaka alam mo naman pag concern tsaka hindi. Alam mo yung parang sarcastic lang. Kaya ayun. Pero wala, bin ako na lang kasi yun nga sabi ko sa inyo, ayoko na makipag-deal sa mga ganyang tao kasi hindi rin naman makakatulong. Alam niyo yun. Tsaka grabe talaga. Tsaka common sense, 'di ba? Ito na naman ako. Pasensya na kung masyado kung affected kasi nga sobrang nainis na rin ako dahil nga sa mga reaction din nila nung nalaman nila about dun. Dahil noona, chillax na ako. Pero, alam niyo yun, parang hindi ako makaget over na tama ba? Sana pala sinarcastic ko na lang din yung sagot ko. Kasi, di ba syempre huwag tayo magpaka-plastic or, alam niyo, aminin niya na natin na kapag sarcastic yung isang tao sa atin, ang hirap magpakabait. Alam niyo yun, kung gusto niyo mag-gain ng respect sa inyo, kailangan marunong ka rin muna i-respect or marunong ka rin respect bago ka mag-expect ng ano ba yun? Wait lang. Kung gusto mo i-respect ka ng isang tao, matuto ka muna respetuhin yung sarili mo and respect sila. 'Di ba? Kasi kung ano yung pinapakita mo, yun din naman yung bumabalik sa'yo. Syempre, pag in-approach mo yan na may pagka-sarcastic ka, huwag ka mag-expect na sobrang bait. Katulad ako, hindi ko kaya magbait-baitan sa taong hindi mabait sa akin. Alam niyo yun? So, like ko sinasabi yan, pag mabait sa akin, sobrang mas mabait ako. Pero pag mas maldita sa akin, mas maldita ako. Syempre, lahat naman tayo, huwag na tayo magpakabait-baitan dito. Hindi porket vlogger ako, hindi porket pinapanood nyo ako, or gusto ko maging example or inspiration sa ibang tao. Syempre, lahat naman tayo, wala namang perfect sa mundong to. May mga hindi talagang magagandang ugali tayo, 'di ba? So, wag na tayo hindi porket
vlogger ka, kailangan mo i-maintain na magpakabait ka, na itago mo yung mga bad sides mo para lang hindi ka masabihan na sa maldita yan, salbahin. Ako, mas gusto ko yung ganun. Mas gusto ko yung pinapakita ko na kung sino talaga ako kasi i-accept ko naman ang mga taong nakakaintindi sa'yo tsaka nagmamahal sa'yo, 'di ba? Tsaka kahit naman na magpakabait ka o magpakamaldita ka dito, kung hindi ka talaga feel ng isang tao, kahit anong gawin mo, kahit magluluhod ka sa kanila, hindi ka nila magugustuhan eh. I mean, hahanap at hahanap talaga sila. So, mas maganda na kung ano ka lang, yun na yung pakita mo, 'di ba? Yun yung nasa isip ko na hindi ko kailangan magpaka-anghel dito or hindi ko kailangan magsabi ng sobrang mababango or magagandang words para lang magustuhan ako or alam niyo yun, kung ano lang yun lang. Kaya, kung namumula yung mukha ko. Kaya yun lang yung para sa akin. Kaya, sa akin, kung ano yung gusto kong sabihin. Kaya sabi nga nila na, buti na lang din daw wala akong comment box. Kasi nga, sabi ko nga, naisip ko na yan. Kasi una-una ayoko, mas stress. Dahil, dun pa nga lang na wala akong comment box. Iba-iba na opinion. What more pag meron pa. Kung may sabihin kayo, pwede naman ako, alam naman yung Instagram ko, Facebook ko, pwede naman dun kayo, dun kayo mag-suggest or dun nyo ko kamustahin or kung ano man, 'di ba? Or kung meron kayong yun nga, kung may isa-suggest kayo. Pero kung wala naman maganda sasabihin, 'di ba? Kung hindi naman din makakatulong, kung alam niyo naman na talagang concern kayo sa tao and meron din naman kayong manners, 'di ba? Mas okay na wag na lang kayong mag-comment or alam niyo yun, manahimik na lang in short. Ayun. So ayun lang. Anyway, ang dry ng skin ko. Pero konting tiis na lang dahil pa din akong gumamit ng tiniis ko muna hindi rin muna gamitin lotion para sure, pero by next month pwede na after ng first trimester ko. So tiis-tiis lang. Ayun, and naglalaga ako ng eggs ngayon para if ever na magutom ako or kung ano man, yun yung kakain ko dahil madalas ako magutom ngayon. Minsan, nagigising talaga ako para kumain. Nanood pala ako ng balita, kaya tingin ako ng tingin doon. Pagpasensyahan nyo na. Ayun, so yun lang guys. Sana maintindihan nyo ako. And thank you so much sa mga bago nag-subscribe. And sobrang excited na ako kasi good news dahil si Tita Des, bibigyan ako ng crib. Di ko alam kung may car seat na kasama. Pero if ever car seat, pwede naman kami na bumili. Pero 'di ba? Sobrang papasalamat ako. And sa mga nagpi-PM sa akin lagi, thank you so much sa inyo. Sobrang laking tulong ang pag-encourage nyo sa akin and support nyo. Kaya sobrang thankful ako dahil talagang magpi-PM kayo, nag-e-effort kayo. Maraming salamat. Ayun. And ano ba? Mamaya na lang ulit. Si Heinz minsan naawa ako kay Heinz kasi alam niyo yun, pagod na sa work, pero kanina hinugasan ko na yung mga plates, ganyan, hinugasan ko na para konti na lang yung gagawin niya. So, binili niya ako ng eggs, tsaka mga wafer kanina, yung mga panagutom mo. Kasi namimiss ko na mag-grocery. Pero I think tomorrow or by Saturday, pwede na ako lumabas. Kailangan ko lang talaga magpalakas. Hindi porket hindi ako nasuka ngayon, hindi sumakit ulo ko, lalabas na ako. Hindi. Gusto ko totally, sobrang okay na ako bago ako umalis. So, yun lang, and mamaya na lang ulit guys. Natuwa pala ako dun sa nag-comment sa akin, nag-Viber sa akin kanina. Nakalimutan ko yung name. Wait lang, may alalahanin ko. Sabi niya, wag ko na daw pansin yung nag-PM sa akin kasi for sure, yung nag-PM sa akin, diba sabi nga na nag-work pa rin daw siya kahit first trimester and kahit daw sobrang sama ng pakiramdam niya. I-divert daw niya attention niya para makapag-work. Sabi niya, if I know, kung may choice lang din naman daw yung nag-PM sa akin na ano ba yun? Sabi niya, kung may choice rin naman daw yung nag-PM sa akin na hindi mag-work, syempre sino ba naman daw magte-take ng risk or gusto mag-work, mapagod sa first trimester, di ba? Very critical nga daw. For sure, magpapahinga rin daw siya. Parang ganon. Kaya pasalamat na rin daw ako kasi yung asawa ko may trabaho and ano dyan talaga para gabayan ako. Alam niyo yun. Kaya sobrang dapat talaga hindi ko na lang din masyadong ginawang big deal. Pero since buntis ako, sobrang sensitive ko sa mga ganyang bagay. Masyado kong ginagawang big deal ngayon. Pero hindi ko kailangan
stay sa aking isip or puso or sa mind loob ko. Wala lang, sa akin lang, aral na to na dapat maging sensitive tayo sa ibang tao and sa mga sasabihin natin. Kung alam din naman natin na wala tayong hindi naman din magandang, wala man lang maganda may dudulot yun, manahimik na lang tayo, 'di ba? Yun na lang din kasi mahirap din yung bumalik sa atin yung mga bagay na ayaw nating mangyari or akala na yung mga hindi naniniwala sa karma pero for sure pag sa inyo nangyari yan, doble pa. Kaya better na magpakabait na lang tayo or gumawa lang tayo ng mabuti para mabuti rin bumalik sa atin, wala tayong magiging problema and masaya ang life.